Isang ina ang lumapit sa programa. 6 kasi niyang anak ang umaasa sa kakarampot lamang niyang kita bilang masahista at manikurista. Ang dalawa pa rito may sakit ng autism at epilepsy. Ang napakahirap nilang sitwasyon, atin pong agad na nirespondihan. Hindi bababa sa 5 trabaho ang kinakailangang pagsabay-sabayin ni Tere. Masiguro lamang na makakapag-uwi siya ng sapat na kita para sa kanyang binubuhay na 6 na anak. Nakilala namin ang 31 anyos na ina nang humingi siya ng responde sa programa para sa kanyang mga anak. Dito sa payak nilang tahanan sa Payatas siya naninirahan. Nang umagang yun, sinalubong niya kami kasamang 3 niyang maliliit na anak. Ang 3 sa mga ito nasa paaralan pa. Ako po si Teresa Eva, taga Payatas B, Quezon City po ako nakatira. Caregiver po ako dati. Kaliwaan po, minsan po ma'am, staying po. Nung pandemic ma'am, di na po ako napag-duty. Nitong po ma'am, 2022 po ma'am, on call sa mga regular patient ko po na matagal ko nag-dutyhan. All around po ma'am, chiropractic therapy po ma'am. Massage na rin po yun ma'am kasi buong katawan po ma'am, ugat-buto po yung ayusin. As ma'am, hair color, tattoo, tapos foot spa, facial ma'am. Tapos ma'am, linis din ng buong bahay ma'am. Nakakarating po ko ng Pasay ma'am, Pasay, Antipolo, Taytay. Sanay sa trabaho nung siya ay dalaga pa, kaya hindi na iniinda ni Tere na kayod kabayo siya. Ngayon, para sa sarili niyang pamilya. Batak na po talaga ako sa trabaho ma'am kasi mga kapatid ko magpanganay po ako. Lagi ako yung ma'am, nung may trabaho po ako ma'am, halos wala po akong ipo kasi kabilaan ma'am . Sa ex ko ma'am, bibigay rin po ako ng allowance para sa anak ko. Sa magulang ko rin ma'am, tsaka sa kapatid ko, nagbibigay rin po ako. Walang ibang katuwang sa buhay. Maging ang kanyang sariling pamilya, aminado si Tere na hindi rin niya maaabala. Sa ex ko kasi ma'am, never po siya nagsuporta ma'am hanggang sa lumaki yung anak ko ma'am simula't umpisa. Pag sa kanya ma'am, nagpapadala po ako. Pag hindi po ako nagpadala ma'am, parehas din po ma'am, papalayasin niyo yung bata. Same din po sa magulang ko ma'am. Pag di ako nagpadala, papalayasin niyo yung bata. Kaya nung lockdown po ma'am, nag-vision talaga ako ma'am po yung 2 bata. Kaya ngayon, ginagapang ni Teresa ang pangailangan niya at ng kanyang mga anak. Lalo na ngayon na 2 sa mga ito ang may iniindang karamdaman. Si Ekam, 6 na taong gulang, may global developmental delay at nakikitaan ng autism. At si Nana, 4 na taong gulang, na-diagnose na inborn epilepsy. Mula po na hospital po yung anak ko ma'am nitong halos di na rin po kaya kasi yung sa maintenance niya ma'am, buwan-buwan. Halos 1.9 po yung isang gamot yung maintenance. Minsan po ma'am, meron yung pulmonya niya ma'am, buong katawan niya. Minsan ma'am, nalalagas po yung buhok niya. Nagkakaroon po siyang skin allergy. Minsan kumakalat, nawawala, pabalik-balik. Minsan ma'am, linggo-linggo, pinapabalik po kami ng doktor niya para po yung sa niya ma'am. Kasi minsan ma'am, kailangan din namin ng CT scan niya. Sa Ekam po ma'am, simula po ng pandemic ma'am, pinapos ko po talaga po siya nun ma'am. Kasi face mask ma'am, nung pandemic ma'am, may po siya nun tawag doon, infection sa dugo. Kaya nagkaroon po siya ng maintenance nun ma'am sa skin allergy, nagka-scabies po siya. Bawal po siya sa mga manok ma'am kasi yun nga po, mabilis po siyang magkaroon ng parang mamasong ma'am. Buong katawan niya ma'am parang may paso. Kaya 2 taon po siya ma'am, panipos po ako nun. Naglalakad po ako papunta Marikina, Pasay, para maghatid po ng face mask nun ma'am. Kasi walang pupunta dito ma'am, mahal ng booking. Ang ginagawa ko nun ma'am, kasama yung yung lalaki pangalawa kong anak ma'am, nilalakad po namin yun ma'am hanggang Marikina. Opo, iba po ma'am, nagpapamassage din po. Kaya nilalakad po talaga namin. Ang gamutan ng mga bata ang kinakailangan niyang iraos araw-araw. Maging ang baon ng mga anak niyang nag-aaral sa elementarya at sekundarya. Ngunit dahil tuloy-tuloy din dapat ang kanyang pagtatrabaho, madalas niyang kasama sa mga ginagawa niyang pagsaservice ang 3 maliliit na bata. Nagpupus po ko lagi. Pag ma'am, yun ma'am, wala pong pumapansin. Kaya ginagawa ko ma'am, yung mga amo ko po ma'am, kinukulit ko po talaga ng kinukulit. Lalo yung mga tumulong kay Ekam na ma'am. Kinukulit ko po kung magpapamassage, magpapalinis po ng bahay, magpapamanicure, pedicure. Iba po ma'am, nagpapaschedule po talaga ng buwan-buwan, nagpapalis ng bahay. Sa ngayon, kumikita si Tere kapag may mga tawag lamang ang kanyang mga kliyente.
Siyempre ma'am, sa caregiver ma'am, medyo matagal din po, 13 years din po ako nagtrabaho eh. Iba ma'am, kilala naman po ako, tsaka ano ma'am, inaawa rin po sa akin. Kasi simula umpisa po ma'am, nagtatrabaho sa caregiver, yung dalawang anak ko po, kasama ko po talaga. Wala silang masasabi ma'am. Kasi lahat ng amo ko ma'am eh, ano ma'am, pag may problema po ako ma'am, humingi po ko ng payo kung ano ma'am, kung ano po yung gagawin ko. Kasi ayoko naman po sila mapunta sa DSWD. Kasi ma'am, mahirap naman po yun na ano ma'am, tawag yung sa trabaho nga ako, tapos di ko sila nakikita. Eh, mas gusto ko ano ma'am, kahit mahirapan ako ma'am, makaawa ko sa ibang tao ma'am, basta nakikita ko sila, tsaka sinasasaktan ng mismo kaduguan. Mahirap po kasi yun. Kaya naman, ang pagkain ng mga bata madalas tingi-tingi kung kanyang bilhin. Yung mga lahat po na napunta kong gamit na may pera po ko, ano ma'am, binabagsak presyo ko po ma'am, 500, 200 para ano ma'am, ipakain sa kanila ma'am, baka ipapabili ng gamot niya. Iba naman ma'am, lalo ng iba ma'am na nakakilala sa akin na ano ma'am, naawa sa akin. Pagkain, minihi ko talaga ate, pahingin naman pagkain, wala kami pagkain dito kasi si Bibi, walang gatas diaper. Eh minsan, sirmanan ako ma'am, nanunukin ko po yun ma'am, kasi alam ko naman po na kahit masungit sila ma'am, sobrang bait pa rin ma'am, kasi halos lahat ng isang kaldero at ng kanin ma'am, tsaka ulam, pinapauwi sa akin ma'am eh. Hirap man, ito lamang ang naisip na paraan ni Tere para makapagbigay ng maayos na matitirhan, makakain, at may pangtustos sa kanyang mga anak. Sobrang hirap ma'am kasi ano ma'am eh, yung parang may magulang ka mo tsaka kapatid tapos di mo pwedeng hingin ng, ano ma'am, ng tulong. Hingi ka ng pisong duling ma'am, parang hirap pang tanggapin dahil susumbat pa sa'yo. Samantalang, nung may trabaho ko ma'am, panibigay ako, wala akong sinusumbat. Kami ngayon gipit na gipit, di man lang kami natulungan. Susumbatan pa kami na ano ma'am, na anak ko yan dapat, ano ma'am, problema ko na yun. Sa akin ma'am, yung sinabi kasi ni Doc ma'am. Sana ko si ma'am ito. Pwede kasing ending kasi ng anak ko ma'am, pwede daw niya ikamatay pag naputukan siya ng ugat sa utak. Sabihin, ma'am, yung narinig ko po kasi yung kay Doc, parang cargo konsesya ko yun ma'am, pinanganak ko siya, hindi ko siya pinaiyak. Sabihin ma'am, kasalanan ko yun. Kaya hanggat kaya ko ma'am, hanggat nakikita ko siyang buhay, gagawin ko lahat kahit magmakawan, mamalipos ako sa hata. Gagawin ko lahat ma'am. Kasi alam ko yung ano ma'am, may responsibilidad ko, yung kasalanan ko kung ba't siya nagkasakit ng ganyan yun. Hindi ko na po inaano yung ano ma'am, yung hiya ma'am. Kasi ma'am, kung isipin ko kasi yung hiya ma'am, kung sakali lang naman ako sa tao ma'am, kung magbibigay sila ng tulong o hindi eh. Kung hindi, salamat. Kung magbibigay, yun po. Papanalangin po namin ng mga anak ko na ano ma'am. Dahil yan, napalitan po ng Diyos yung balik sa kanila ma'am. Alam mo, simple lang namin yung kailangan nila, ma'am. Yun lang po, ma'am. Gatas diaper lang po nila. Kasi lalo itong dalawa po ito, ma'am. Gatas diaper po, ma'am. Ang lakas po talaga nila. Sa maintenance, ma'am, medyo kaya pa naman po. Hindi na kami nagsayang pa ng oras dahil ang request ni Tere para sa kanyang mga anak, agad na rin naming tinupad. Bit-bit na namin ang mga gatas, diaper at maging bigas na makatutulong sa pagkain na mag-ina. May mga grocery din na tayong binili para sa kanila at maging pang merienda ng mga bata. Oh, yung mga ulo pala dito na no? Dami. Oh. Sabihin mo. Maraming salamat po. Kitang-kita namin ang saya na magkapatid sa mga pagkain at lalo na sa gatas na kanilang nakuha. Maraming salamat po sa Net25 sa mga tao po pinadala niyo po dito. God bless po. Sa lahat po na mga nag-sponsor po sa inyo na pumunta po dito. Nagawa po ng Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng po Panginoon Diyos at ang po may kapal po. Sana po marami pa po kayong matulungan na katulad ko rin po na dahil binubuhay po mag-isa yung mga anak. Maraming salamat po talaga. Kasunod dito, ang ating certified e-responder na nagkakaisang ina ng payatas. Nagpaabot ng kanilang tulong sa mag-ina. Nakatanggap muli ng grocery si Tere at ang kanyang mga anak. At nag-abot din sila ng pinansyal na tulong. Sinisikap din ang aming programa na mailapit si Nana at ang kanyang nakababatang kapatid sa Philippine Statistics Authority para makapag-file ng late birth registration. Dahil sa bahay lamang ipinanganak ang dalawa, hindi na naasikaso ni Tere ang birth certificate ng mga ito. Alam natin na mahirap maging ina at dagdag na hirap din na ikaw ang tumatayong ama.
Si Teresa, ginagawa lamang ang kanyang makakaya para sa lumalaki niyang mga anak. Hindi man perpekto ang kanyang pamilya, kulang man o wala siyang katuwang. Ang mahalaga, na ibibigay niya ang kanilang pangangailangan. Hindi man sumasapat kung minsan, para sa kanya, mahalaga na makasama niya ang mga ito sa lahat ng oras. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.